Hello, hello, Leo Collective Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 22 hanggang 28. So Leo, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Leos yun. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages sa para sa inyo sa ating reading for today. So, Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Leo. So, from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 hanggang 28? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Devil card. Interesting. Huwag katakutan ha. Hindi to masama, hindi to pangit. May valuable lesson tayong makukuha dito. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you want, you have the Hanged Man. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Fool card. Maganda talaga to. So, mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. Maayos yan. In the area of your near future, you have the World card. Woo! Napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Two of Swords. In the area of your fortune, you have the Emperor card. Wow, the power is yours. In the area of your divine messages, you have the Eight of Swords. Lovely. At ang outcome mo for the week, eto yan mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy? Ano mo na lingering energy in your background? You have the Justice card. Yes, panahon na para tignang mabuti ang katotohanan sa buhay mo. Kung ano yung nakahantad na truth. Halimbawa, meron kang mga bagay sa buhay mo na ini-ignore, pinapalagpas, iniisang tabi, pero kailangan ng harapin na yan. No? Sabi rin dito na every step should be based on your truth. Halimbawa, may binibili kang bahay at lupa. Halimbawa lang to ha, para example lang, para makita mo yung ibig ko sabihin. Tapos meron ka ng kausap na nagbebenta ng lupa niya. Tapos lagi kayo nag-uusap tungkol sa lupa, sa presyo, sa layo, sa pag-aalaga ng lupa. Nagkaka-get to know na kayo kumbaga. And then, bibilin mo na, no? Tapos, kailangan mo muna ma-realize, teka, siya ba talaga ang may-ari ng lupa? Siya ba talaga ang legit na nagbebenta noon? Baka mamaya i-scam ka lang, hindi sa kanya totoo ang papeles o dokumento. So, make sure na huwag ka papahulog sa ganda ng bagay o sa ganda ng pakikitungo sa'yo. Lagi kang kumapit sa katotohanan, kumapit sa totoo, kumapit sa legit, kumapit sa truth, para alam mo yung gagalawan mo at hindi ka mahulog sa kung ano mang pinapasok mo. Nakita ko rin dito na this week, para talihing balanse ang buhay. Okay? With a scale here, dapat alam mo kung kanino mo nilalaan yung effort mo. Ito bang nilalaanan ko ng effort na tao o bagay o sitwasyon ay may saysay ba sa akin pabalik? Nag-reciprocate ba yung same energy na binibigay ko? Kasi kung hindi, nagasayang ka lang ng oras dyan. Kung lagi ka nakatutok lang sa isang bagay, baka mamaya nakakaligtaan mo na yung pamilya, yung sarili mo, hindi ka nakakaligo o hindi ka na nakakatulog, kakatrabaho mo sa isang bagay, no? So make sure na binabalanse mo. Okay, for 9 to 5 lamang itong bagay na ito, pag-uwi ko sa bahay, ito naman gagawin ko, para meron kang iba't ibang aspeto na natututukan mo at hindi ka lang nakapirme sa isa. So, bring back the balance. Nakita ko rin dito, paalala sa iyo ng spirit guides mo, Leo, this week, kailangan bawat action pinag-iisipan muna. Because Justice card's all about action and consequences. So make sure na every action, iniisip mo ng mabuti bago i-execute, bago sabihin, bago gawin. Ganon din yung mga reaction, ano? Baka mamaya bigla ka mapareact, nakatingin pala si boss, no? So mapahamak ka pa. So make sure na everything is very, very meticulously thought of para hindi makasira sa'yo, okay? At the center, you have the Devil card. Kung ang number nyo po ay 15, special number, birthday, or anniversary, or numero sa address sa bahay, this is a confirmation, this message is for you. The Devil card is all about you letting go. Okay? Ang ngayon pong linggong ito,
makakaasa ka, especially po on September 22, 24 rather, and September 22, pagsamahin natin, 22 to 24, sa yung private life, baka magkaroon ka daw ng mga home life issues, aayusin mo yung mga problema sa pamilya, no? Because Mars is in Scorpio. So yung pagpasok ng planet Mars sa sign ni Scorpio, ay magkakaroon ng apekto sa yung sign. So may mga siguro problema sa pamilya, may mga issue sa kapatid, issue sa anak na kayang-kaya mo namang ayusin. Ang mahalaga, harapin agad. Huwag iwasan. Sabi ko nga sa inyo, huwag iwasan, huwag i-avoid, huwag iisang tabi. Pag nakikita mo na parang, kailangan ko na ayusin na. Para hindi lumaki, para hindi maging komplikado pa in the long run. Ganoon din po ang September 24, baka magkaroon ka ng power struggle kasi nga po Mars is in Scorpio. So, at saka Pluto pa in Aquarius. So, dalawang planeta nag-move sa dalawang magkaibang sign. Yung mga move na yan na mga planetary alignments natin will bring partly conflict or tawag ito parang mga sigalot o mga hindi pagkakaunawaan with someone, or feeling ko it's all about you imposing your boundaries. Imposing your boundaries against other people. Halimbawa, bigyan ka example. Sa pamilya, yung kwarto mo, laging may nagbubukas. Lagi may kumukuha ng barya mo doon. O kaya, yung sapatos mo, laging kinukuha ni kapatid na hindi ko pa alam. O kaya, yung kusina mo, lagi mo iniiwang maayos. Mamaya, pagbalik mo, may hugasin na naman bago, hindi hinuhugasan ng kumain. So, parang ganyan. So, it's all about fixing something in your life, in your family, na dapat nang putulin, dapat nang ayusin. So, kahit ganun kasimple lang ang mga mangyayari sa'yo this week. Hindi to drastic, Leo, ha? Huwag ka masyadong matakot. This is something na kailangan mo lang itama. Halimbawa, si anak, laging palasagot, palamura sa harapan mo. Uy, sabi mo, magulang mo ko, hindi pwedeng ganyan yung salta mo sa paligid ko, parang ganyan. O kaya, si parents mo, lagi nag-demand ng labas naman tayo, kain naman tayo, ikaw, nagtitipid ka halimbawa. O kaya, meron kang pinaglalaanan na babayarang utang, pero yung magulang mo gusto lagi gumastos. Well, may paraan para kausapin yan. Hindi mo kailangan makipag-butt heads o makipagsigawan. Kailangan mo ipaunawa na kailangan natin ng boundaries, kailangan natin ng hangganan, take back the control, okay? Especially here, you have the control card and the power card, the emperor card in the sign of fortune. Ibig sabihin, kayang-kaya mo ito. Kung naman to mga pangit na bagay na kumakadena sa'yo o kumokontrol sa'yo, kayang-kaya mo tong putulin. Halimbawa, partner mo masyadong palautos o hindi ka binibigyan ng laya to have your own opinion, to have your own time. Lagi kang denumero, kada gawin mo, kailangan nalalaman niya agad, kailangan nagpapaalam ka pa. Sa panahon na para mag-set ka ng boundaries mo at ipakilala mo kung sino ka. Ipakilala mo kung ano yung kakayanan mo, yung responsibilidad mo, yung autonomy mo, yung karapatan mo, no? It's all about you letting go of something na masyado nang nakasakal ka na, ganyan. Ito na yung linggong yun, linggo ng paglaya. The Devil card, Ace of Pentacles, yes. Now is the right time for you to gain more and to reach more. With the Ace of Pentacles, meron kang darating doon na blessing especially po pagdating sa inyong kaperahan. Unahan ko na ha. Sabi po sa iyo astrology and planetary alignment on September 21 to 22, pagdating po sa inyong pera, dahil lang galing po tayo sa solar eclipse sa mga nakaraang linggo, kasi September 21 po ay solar eclipse in the sign of Virgo. So, may effect yan sa inyo on September 21 to 22. Ibig sabihin, maaari ito magbukas sa mga pintuan. Di mo magkatabi bukas sa mga pintuan, napakaganda. Para po sa new income o baka mag-increase ang inyong ang inyong mga pagkita, and baka tayo magbukas po ng mga powerful time to pursue new client, magbago ng trabaho, or find new source of income sa buhay mo. Kaya talaga nakita ko rito na handa ka nang putulin yung mga bagay na hindi nagdudulot sa'yo ng magandang kita o hindi nagbibigay sa'yo ng magandang oportunidad. Kung parang feeling mo hindi ka na nag-grow dyan, yung tinutumbok mo na kita o pera o sweldo o opportunity ay parang sobrang salat. O parang nasa disyerto ka, parang ganyan. So, parang sabi mo, time na for me to leave something behind and gain more, okay? In the area of what you want, you have the hangman here. Hangman, gusto mong kumawala sa stuck mindset mo o stuck mong estado ng buhay. Parang ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang sabi mo, ano ba, lagi na lang bang ganito? Lagi ba ako na-delay? Lagi bang may aberya? Lagi ba ako nahuhuli? Bakit hindi ko magawa on the right pace yung gusto ko bahil sa plano ko? Bakit lagi akong nasa dulo ng mga bagay-bagay? At bakit hindi ako makahabol? Parang something like that. And you feel like
Ginagawa ko naman yung tama. Workaholic naman ako, masipag naman ako. Bakit yung iba lagi nakakakuha ng mga bagay na gusto ko at ako lagi ako nandito lang? Something like that. It's because kailangan pang putulin muna. Meron kasing aspeto sa buhay mo. Well, iba-iba naman kayo, Leo. Iba ka, iba siya, iba siya. Iba-iba kayo ng tumatali sa inyo. Some of you, ang nagkapatali sa inyo, karelasyon. Some of you, ang pumipigil sa'yo, magulang. Some of you, pumipigil sa'yo, takot. No, iba-iba. So, maaring ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo kaya hindi mo makuha yung good outcome o yung good blessing na maaring magpasimula ng magandang buhay mo para mag-grow ka. So, ngayon, sabi ng spirits mo, alamin mo muna, Leo, specifically sa inyo, iba-iba kayo, kung ano yung humaharang sa inyo. Bakit ka na-delay? Whether baka mamaya may opportunity na dumarating, pero ikaw ayaw mo aksyonan kasi takot ka. Sabi mo, ay wag na po, baka hindi ko kaya, baka mag-fail lang ako, baka ma-reject ako dyan, baka po mapahiya lang ako, wag na lang, sa gabal lang o kaya aalalahanin ko lang po yan, masyado pong matrabaho, wag na lang sa akin ibigay. So, baka medyo tumatanggi ka sa mga blessings. So, maaring tingnan mo din yan. Some of you, baka mamaya ay nag-give in ka sa gusto ng iba kaya hindi mo makuha yung para sa'yo. Time na for you to really seek the truth. Alamin mo yung katotohanan sa isip mo. Malalaman mo yan. Panahon na to para huminto ka panandalian. Parang, okay, pause muna tayo. Pause muna. And then re-evaluate. Saan ba ako nagkakamali? Saan ako nalilibak? Saan ako may problema? Parang ganyan. Halimbawa, nakita mo, ay, kaya pala hindi ako makaaba-abante kasi tong partner ko, hinaharangan ako, pinipigilan ako. Kaya pala hindi nababasa ni boss yung mga project ko o yung mga ideas ko, yung mga proposal ko kasi hinaharangan pala ng coworker ko. Halimbawa, ganun. So, may isip mo yan this time, may kita mo. And then, take action. Ano yung mga pagbabago mong dapat i-implement sa mga ma-realize mo this time para wala lang delay, wala lang harang, wala lang obstacle, dire-diretso na. Hangman. Four of Pentacles, yes. Four of Pentacles is all about you want financial stability. Gusto mo na magkaroon ng pera, makaipon, makabayad sa bills, wala ka nang iisipin next month kung saan huhugot ng pera pambayad ng ganun. Gusto mo na maging stable, gusto mo na makahinga na maluwag, ayaw mo na alalahanin, ayaw mo na ng hindi sigurado. Kasi nasanay ka na before whether kinalakihan mo yan, o sa partner mo before o sa buhay mo dati na parang laging hindi sigurado. Laging uutang bukas, sa next month, uutang ka, pambayad ng utang, no? Parang sabi mo, tama, napagod na ako. Gusto ko na maging stable. Gusto ko nang may madukot pag meron akong kailangan. Gusto ko nang mapanatag ang puso ko na kung ano man mangyari, meron akong emergency fund. Meron akong perang magagamit. At gusto ko nang kumawala sa sistema na to. So ngayon, sabi ng spirits mo, surrender the control on your fears na lahi kang wala, lahi kang kapos. Kasi yun ang iisipin ng universe iniisip mo, lahi kang kapos edi kapos ka lagi. So, wag mo isipin yun. Isipin mo lagi may darating, lagi may pera, money will come to me easily, money will come to me swiftly, money will come to me easily. So, wag mo isipin na lagi kang kulang. Wag mo isipin na lagi mawawala. Isipin mo, ay nandyan yan, okay yan. Para ma-magnetize mo yung frequency ng ganong energy, okay? Nakita ko rin to, surrender the control about something. Meron ka na kailangang i-let go pero kinokontrol mo pa rin o pinapanghawakan mo pa rin, Leo. Whether pinapanghawakan mo pa rin yung halimbawa, gastos. Ngayon, parang para sa sarili mo naman yan, tinitipid mo sarili mo. Halimbawa, kailangan bumili ng gamot pero ayaw mo bumili. Kasi nga, sabi mo, para sa pamilya, para sa anak, ibigay ko na lang sa anak ko, ibigay ko na lang sa apo ko, pero gamot mo yan. So, make sure na yung mga bagay na kailangan, essentials, huwag mong tipirin sarili mo, ha? Make sure na binibili mo pa rin yan. Halimbawa, tinitipid mo ang sarili mo, halimbawa, to be happy. Bumili ka kahit maliit lang na makeup o kaya sapatos na gusto mo kung hindi naman makakabawas ng malaki sa buwanan yung budget. Why not, di ba? Just to make you happy. Just to make you feel na, ay, valuable yung ginagawa ko. Ay, okay pala itong ginagawa ko kasi pinapaligaya ko sa sarili ko. Some of you, nakita ko rito na kung gusto mo talaga ng stability sa buhay mo, makaipon, sumakto yung budget kada buwan, may mahuhugot, kailangan may baguhin ka sa paano mo ginagasta ang pera mo. Baka maaaring meron kang dapat baguhin dyan sa mga area dyan, here and there, kumpunihin, fine-tuning, para makita kung saan nagkakamali, para totally makuha mo na yung desires mo, okay? In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Queen of Wands is all about happiness. It's all about you loving yourself, being confident, being so self-assured, being the queen of your life. Queen of Wands ay energy po to, ha. Hindi ko sinasabing babae ka lang o lalaki ka lang. Any gender will do.
Sabi rito, time for you to socialize. No? Especially po this week on September 22, according to your planetary alignment, the planet, Sun moves into Libra. No, so papasok tayo sa buwan ni Libra, sa season ni Libra. So ito yung makaka-apekto sa yung third house of communication and community. So ano ibig sabihin yan? It will light up your social vibe. Yan. So talagang magiging believe ka sa sarili mo, you socialize with other people, kwentuhan, social gathering. Talagang outgoing, enjoying your life, feeling mo talaga ganda-ganda sa sarili mo, you're so charismatic, you're so full of energy, no? This is the best time for you to network and bond with your friends, no? Kung may magyayaya sa'yo, punta ka doon. Don't be shy. Huwag mo isipin na inferior ka. Huwag mo isipin na mahina ka o maliit ka o wala kang kwenta. Huwag mo isipin yon. Just enjoy the process. Enjoy yourself. Kapag mahal mo ang sarili mo, walang kahit sino man na makapagsalita sa'yo ng masakit o makaapekto sa'yong masama. Just go out there and enjoy the company of the people that you love. Everything will be going smoothly para sa'yo, okay? Queen of Wands, nakita ko rin dito, kumpiyansa. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka makakaalis sa tumatali sa'yo. Kung wala kang kumpiyansa sa sarili mo, tiwala sa sarili mo, hindi ka makaisip ng paraan para makamit mo yung stability na gusto mo. Nakita ko rito, ang magiging problema mo this week, Leo, is your love for yourself. Feeling ko, lagi kang kumikiling sa opinion ng ibang tao. Kaya pag may sinabi sila sa'yo, binabago mo agad yung gusto mong gawin o pinapanghinaan ka kaagad ng loob. Time na para sa'yo, Leo, to believe in yourself. Leo ka. You're the main character of your life. You're the king and queen of all the signs. So bakit ka pinapanghinaan ng loob? Be the Leo again. Okay? Be fiery, be vivacious, be outgoing, be dramatic, be passionate, be loyal. Be the best you. Okay? Ngayong linggong ito. Kaya sabi ko nga, kung meron kang mga gagawin sa labas, gawin mo. Go out, party, have fun with friends, and be the best version of you. Okay? Leo, the Queen of Wands. The World card. Wow. Dalawang beses lumabas. The World card here is all about you exploring the world, exploring life, enjoying what you have. Huwag kang papakulong sa maliit mong mundo o huwag kang magpapaka-kampante lamang sa shell mo. Get out of your shell. Get out of your comfort zone and enjoy life again. Nakita ko rito na kaya mong abutin ng lahat eh. Accomplishment, success, pero kang balak pasukin siguro na bagong job o bagong source of income, baka meron sa inyo balak magtayo ng tindahan o parlor o salon o pagawaan ng ganto or patahian, no? Kung may lakas ka lang talaga na loob at tiwala sa sarili mo, kayang-kaya mo maging successful dyan. Kung ano man yung papasukin mong bagong cycle ng buhay mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. Handa ka na talagang putulin this time yung kumakadena sa'yo sa past. Kasi meron ditong energy of new beginning eh. Talaga naman po, ito yung pagkakataon talaga sa'yo na magsimula. Sabi ko nga po, in September 21 to 22, after solar eclipse, itong September 21, magkakaroon ka ng lakas ng loob at energy na buksan yung mga bagong pintuan pagdating sa increase income, pagdating po sa new client, baka mayroong mga bagong papasok sa'yo na kliyente o customer na magpapalago sa buhay mo. O kaya changing jobs, baka lilipat ka ng ibang trabaho. Sabi mo, time na for me to revolutionize my life. Lilipat na ako sa kabilang kumpanya, lilipat na ako sa kabilang karera, magbabago na ako ng buhay, or find new source of income. May paggalaw, may pagbabago. At kailangan ng tapang mo dito. 2 beses nagsabi sa yung spirits mo na tapangan mo ang sarili mo. Take a risk. Take a moment to tell yourself, hanggang dito lang ba ako? O meron pa akong pwedeng puntahan? Hanggang dito lang ba talaga magagawa ko? O pwede pa akong i-conquer ang mundo and chase new things? It's up to you, Leo. Nasa iyo ang lakas. At nasa iyo rin ang magiging dahilan kung mananatili ka lang ba dyan sa ginagalawan mo. Time na for you to move. Time na for you to chase more. And be brave this time. No? Parang sabi rito ng spirits mo to be adventurous and to take a new experiences. Something like that. Because sa mga bagong experiences, doon mo makikilala ang sarili mo. Kung kaya ko ba? Sino tutulong sa akin? Sino susuporta sa akin? At sino yung mga tao na harangan ako na walang bilib sa akin? Time na for you to really get to know your life,
hanggang saan yung kaya mong abutin ng pangarap mo, ng skills mo. At dito mo makikilala yung mga skills na meron ka pala, pero before hindi mo alam kasi nakakulong ka sa limitado mong mundo. Time na to get out of a system, to leave something behind, and to let go para makuha mo na yung blessing or new opportunity na hinahangad mo. And be bold, be brave. Okay? Full card, Four of Cups. Yes, marami kang hinahangad sa buhay mo. Marami kang mga, bakit wala akong ganto, bakit wala akong ganyan. Very, very disappointed ka about something. Whether meron kang sinimulang negosyo pero nalugi, o meron kang sinimulang trabaho pero hindi pala ganun kaganda, malit pala ang kita, toxic pa yung boss, toxic pa yung workplace, tapos lagi ka pang traffic papunta doon. So parang na-realize mo, ay, hindi pala ito yung gusto ko. So nadismaya ka, na disappointed ka, nasaktan ka sa isang bagay na pilit mo hinabol pero hindi pala para sa'yo. And you're now craving for more. No? Meron kang gustong tumbukin na magiging katuparan ng mga pangarap mo and ready ka na nahabulin yon. So ngayon sabi ng spirits mo, kung talagang may gusto kang abutin, may gusto kang makamit, may gusto kang makuha sa kamay mo, sa buhay mo, aksyonan mo. Be brave, be active, and chase it. Walang iba magbibigay sa iyo niyan kundi sarili mo. Kaya kung nakaupo ka lang dyan at naghihintay na gusto ko yun, gusto ko yan, gusto ko maabot to, anong ginagawa mo para makuha yun? So ngayon, aksyonan, be brave, take a risk, take a leap of faith para makuha siya, okay? Halimbawa, pangarap mo, gusto kong mapatapos sa college ang anak ko. So anong ginagawa mo para makarating doon? So make sure na may concrete action ka, okay? In the area of your near future, eto maganda. You have the world card. In the near future, success, success, success. Dahil handa kang talikuran, let go tong bagay na talagang kumulong sa'yo for a very long time. At humakbang ka na, nag-take risk ka. Sabi mo, it's now or never. So good na ako, gagawin ko na to. Then push. Ayan. Meron ka talagang sinara mo na. Sinara mo na yung past. Sinara mo na yung isang bagay na hindi na para sa'yo. At papasok ka na sa bagong era ng buhay mo kung saan doon successful ka, doon smooth sailing, doon maayos, very, very different doon sa bagay na iniwanan mo. Nakita ko talaga yung freedom. Paglaya, pagkakaroon ng paghinga, parang, hay, salamat, nakabitaw na ako dito. Hay, salamat, nalagpasan ko yun. Survivor ka na, kumbaga. At nabitawan mo ng isang bagay na for a very long time ay kumadena sa'yo. Sabi ng spirits mo, be open. Be open to meet new people, to bond with your friends, to let go of something na hindi na talaga nag-work out in your favor. With the Justice card here, matutulungan ka ng tadhana mo. Sabi dito, kapag sumubok ka at humakbang ka, bahid sa mga katotohanan na meron sa life mo, mga pruweba, katibayan, kayang-kaya mong tumulay sa bagong estado ng buhay mo. Hindi ka mahihirapan sa transition, hindi ka mahihirapan sa adjustments. Kasi alam mo yung mga pinapanghawakan mo eh. Halimbawa, yun kita example. Umalis ka na sa dati mong trabaho kasi sabi mo maliit ang kita, maliit ang sweldo, hindi sapat para sa pamilya kasi kailangan mo na malaking oportunidad para, alam mo yun, umasenso ka. And then take a leap of faith ka. Kasi sabi mo, gusto ko mapag-aral ang mga anak, makabili na ng bahay, mag-land on a better job, and then boom, meron kang bagong trabaho ngayon na aalagaan mo at saka poprotectionan mo. Kasi alam mo kung saan ka nang galing eh. Alam mo yung katotohanan sa buhay mo, kung paano ka nakarating dito. Kung ano yung mga pinagdaanan mo para lang maabot to. So alam mo yung mga katotohanan na yun. Kaya aalagaan mo tong bagong era ng buhay mo. So, nakita kita na you're a renewed person, bagong-bagong Leo 2.0 ka na. Hindi lang si Lyda Magtalas ang 2.0, kundi ikaw din. So, nakita mo talaga na may chance ka, may pagkakataon ka pa na baguhin ang buhay at kumawala sa sistemang for a very long time tumali sa'yo. Ngayon, nakita ko may advancement sa pera mo, nag-a-advance ka na sa buhay, umaangat ka, nag-elevate ka kasi natuto ka from the past. So, napakasaya ko for you. The World cards being clarified by the King of Pentacles. Yes. Pag lumalabas po sa King of Pentacles, ibig sabihin successful yung journey, successful yung nilakad, at meron kang magandang bunga na nakuha mula sa pinaghirapan mo. At eto ka, umaabante ka na sa buhay, either nagkakaroon ka na ng pera o yung negosyo mo, nag-boom, o kaya yung trabaho mo, solid na yan, permanente, at kumikita ka na regularly. So kung ano po yung binubuo mo, nakita ko dito, Leo, maging matalino ka ha, maging sigurista ka, huwag kang kikilos ng patalo, huwag kang gawa lang ng gawa ng hindi pinag-isipan kasi baka maapektuhan ang iyong kaperahan, ang iyong business, ang iyong trabaho, ang iyong ipon. So make sure na ikaw yung uri ng tao na matalino when it comes to your money.
Hindi pwedeng lahat ng pera palabas, palabas, palabas. Kailangan iniisip mo kung ano yung tamang amount lang na i-spend mo dito para maparatili mo yung magandang ikot ng pera. Kailangan ikaw matalino ka ngayon. And natuto ka talaga sa past para yung pagpasok ngayon ng mga magagandang blessing, hindi na kumawala sa kamay mo. Okay? Napaka magandang payo. In your challenge for the week, you have journey inward. The path to enlightenment starts within you. Introspect and growth. Yes, sabi nito, ikaw daw makakasagot sa puso mo, sa isip mo, sa sarili mo, kung paano ka kakawala sa mga bagay na mapaniil. No? Kailangan mo daw mag-grow. May growth ka ba kung pinipigilan ka ng mga taong to? Pinipigilan ka ng sarili mo? Baka mamaya ito ay self-limiting thoughts o kaya self-sabotage na parang ayoko mag-apply kasi baka mag-fail ako. Ayoko pumunta doon kasi matrabaho. Ayokong gawin yan kasi hindi ako magaling sa math, hindi ako magaling sa pera. Ayokong subukan. So, baka ikaw humaharang sa sarili mo. Kaya kailangan talaga journey inward. Kailangan palayain mo ang sarili mo sa mga mali mong ginagawa o mali mong execution sa sarili mo. Panahon na para baguhin mo yung mali mong akala at mag-grow ka. Another message, light the darkness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. Love, clarity, awareness. Yes, palinawin mo ang isip mo, palinawin mo ang buhay mo. Lagi ka nakakulong lang diyan sa kadiliman ng puso mo na hindi ko kaya, hindi ako makakabangon, puro nega. Kailangan puro positive thinking, labanan mo yung takot mo, labanan mo yung overthinking mo, labanan mo yung stress mo and worry mo, makakabangon ka. Especially here in the area of your challenge, you have the Two of Swords. Lagi mo iniisip, hindi ako makapag-decide, ayoko mag-decide, ayoko mamili, ayoko magdesisyon kasi nakakatakot, baka mag-fail ako, baka magkamali ako, baka pagtawanan ako, baka mapatunayan nila na mahina nga ako, baka sisihin ako kung mali ang kilos ko. Puro katakot. Kaya ka hindi ko umaaba-abante. Sabi ng spirits mo, para matapos na yung deciding factor na yan, kailangan mo nang harapin. Yun lang yung tanging paraan para matapos yung dilemma na yan. Para matapos yung bigat-bigat na yan. Sabi ng spirits mo, maaring meron pang ibang option sa paligid. Kung nahihirapan ka ngayon, Leo, mag-decide kung ito o yan, kanan o kaliwa, tama o mali, puti o pula, sabi ng spirits mo, kailangan mag-isip ka daw muna ng ibang option. Baka meron pa mag-arise, baka meron pang lumabas dyan na iba pang option, iba pang plano na pwede mong piliin, pwede mong i-execute maliban sa dalawang ito. So, sabi ng spirits mo, lawakan mo ang mundo mo, lawakan mo ang isip mo para makahanap ka pa ng ibang option. No? Baka meron kasi dyan mas madali, mas maganda. Bigyan kita example yung sapatos. Sapatos ulit. Parang parehong itim, parehong maganda, bet mo parehong style. Pero hirap na hirap ka mamili kasi yung isa maganda pero mura. Yung isa maganda, bet na bet mo pero mahal. So mo, alin dyan? Biglang boom, lumapit sa iyo yung sales lady, sabi niya, ma'am, meron pa po kami ditong 3 pang ibang sapatos na itim din. Iba't iba pa po ang design. Baka pwede ka mamili dito. Biglang boom, ay, meron pa pala ibang option. So, wag ka pang pirmi lang sa dalawang option na to. Baka meron pa mag-arise. Yun ang piliin mo, okay? The Two of Swords being clarified by the Moon card, yes. Parehong lumabas ang Moon sa parehong cards. Moon card and then a Moon doon. Ibig sabihin, malabo pa sa isip mo ngayon kung ano yung dapat mong gawin. O hindi mo pa totally naiintindihan kaya hindi ka pa makapag-decide. Marami ka pang hindi gets o marami pang hidden from you. Nasabi mo, napaka-unclear pa, hindi pa sigurado, malabo pa, kaya parang hindi ka pa makapag-desisyon. Sinasabihan ka ng spirits mo na alamin mo ang katotohanan today. Okay? Kung hindi ka makapag-decide, ibase mo ang lahat sa katotohanan. Binabalik tayo ng iyong spirit guide sa iyong unang card na Justice card. Sabi niya, if you only know the truth, madali para sa iyo timbangin. Halimbawa, nahihirapan kang mamili sa dalawang pintuan na ito, dalawang pintuan ng bagong trabaho. Alin ba dito ang best for me? So, alamin mo yung pros and cons ng bawat isa dyan. Ano yung advantages mo at disadvantages dito at ganoon din dito para matimbang mo kung ano yung papasukin mo. Para malinawan ka at makapag-decide ka ng maayos. Okay? In the area of your fortune, you have uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Yes, kung ngayon akala mo wala lang yan o wala ka na mahihita dyan, biglang boom, kayod ka ng kayod, biglang lalabas yung treasure. Mababaw lang pala yung hukay. Makukuha mo agad yung mga treasure sa ilalim niyan. So kung ngayon nahihirapan ka, baka kailangan mo lang talagang sipagan pa. At makikita mo dyan, okay naman pala kaya ko pala magagawa ko pala, madali lang pala. So, wag ka agad sumuko porque
may ginawa ka agad na action na hindi gumana. Baka kailangan mo lang iba ng action, iba lang ng estratehiya, baka makuha mo agad yung outcome by doing so. Okay? Now, the message, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Yes, panahon to, palakasin daw ang yung spiritual power. Ano ibig sabihin yan? Magdasal lagi, magsimba. Kung ano po ang relihiyon mo, Leo, panahon na para palakasin yung relihiyon na yan sa puso mo at isip mo. Baka kasi some of you, pinapanghinaan na ng loob, o nawawalan ng pag-asa, nawawalan na ng gana sa buhay. Panahon na para kumapit ka sa Diyos. Kumapit ka sa yung religion para lumakas ang yung loob. Especially here, with the fortune area, you have the Emperor card. Lakas ng loob, determinasyon, kumpiyansa sa sarili, energy, at katapangan na gawin yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Kasi ngayong linggong ito, parang sabi ng spirits mo, magkaroon ka rin ng disiplina na i-execute yung plano. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, meron kang bibitawan, meron kang i-let go. Pero once na in-let go mo yan, baka mamaya balikan mo ulit o kunin mo ulit. Halimbawa, nilet go mo na yung bisyo, alak, inom, sugal, pero after a week lang pala. Next week, babalik ka na naman. Kukunin mo na naman, magiinom ka na naman. So, sabi ng spirits mo, have the courage to maintain kung ano man yung i-implement mo this time. Kung ano yung gagawin mo this time. Continue showing up. Continue giving your effort. Continue giving your performance para makip siya sa life mo. Discipline is your power. And that power is something na kailangan mong bitbitin every single day in order for you to get the good outcome na gusto mo. Hindi pwede na gusto mo lang today, paparindigan mo lang today, pero next month bibitawan mo na. So, paano mo makukuha yung treasure na nasa ilalim lang pala ng lupa? Kailangan mo lang kumayod, nandun agad ang treasure. So, you need to be disciplined and have the wisdom to create more and build more. Nakita ko rito na kailangan wise ka daw. Hindi pwedeng kung anong gusto mo lang. You need to have a counsel or people na may bigger wisdom than yours na pwede mong pagkatiwalaan na parang, huy, sa tingin mo, ito ang plano ko, anong dapat ko gawin? So, kapag nakuha mo yung iba't ibang opinion with different people, pwede mong timbangin kung alin ang tamang action moving forward. Para kang emperor talaga o hari. Di ba yung mga hari, meron silang mga legal counsel, meron silang mga mentorship, or meron silang guidance sa paligid nila na magtuturo sa kanila para timbangin kung anong tamang action. Parang ganyan. The Emperor cards being clarified by the Ten of Wands. Yes, yung bigat na pinapasan mo, nakita ko rito your hard work is being carried out. Parang may mga paraan para pagaanin yung mga bigat-bigat na daladala mo. No, maging matapang ka daw na tapusin na yung mga mabibigat. Halimbawa, kung mabigat sa damdamin, kinikim-kim mo lang yan. Panahon na para i-address yan. Kausapin na, sabihin mo na sa taong yan na ganito yung mabigat na pinapasan mo. Sabi ko nga sa inyo, on September 22, hanggang 24, Mars is entering Scorpio. So, merong mga struggle when it comes to home issues, sa mga relasyon, sa pamilya, sa ginagawa mo. Panahon na para mag-set ka ng boundaries. Maging matapang ka na, huy, mabigat na to. To pinapasan ko, dapat sa'yo na yan. Itong trabahong to, bakit ako lang kumikilos, trabaho mo rin to, ipasa mo sa kanya. So, set boundaries para hindi ka na mabigatan. Okay? At mag-uugat yan sa tapang mo na i-address yung issue. In your divine messages, first you have, don't let your past hold you back. Huwag mo hayaan yung past mo ay ikadena ka para humakbang sa mga bagong bagay na pwede mo makuha this time. Another message you have, you are good enough. Huwag mo isipin na hindi mo kaya, huwag mo isipin na mahina ka. Be confident, be powerful, love yourself, love your authentic self. Kasi pag love mo ang sarili mo, walang kahit sino man ang pwedeng makapang-down sa'yo. Okay? In the area for divine messages, you have the Eight of Swords. Eight of Swords all about you, self-limiting thoughts. Iniisip mo na naman na hindi mo kaya, nag-self-sabotage ka na naman na hindi mo magagawa, na porke walang tumutulong sa'yo, hindi mo na kayang gawin, porke wala kang pera, hindi ka nakikilos. So, parang marami kang excuses this time, Leo, kaya hindi mo magawa yung isang bagay. Kung halimbawa itong action mo ay hindi tugma doon sa problema at walang solusyon, maghanap ka ng ibang option. May option A ka ba, option B, option C, plan A, plan B, plan C. Hindi ka mauubusan yan. Ang kailangan lang talaga lakas ng loob in your part na solusyonan siya. Kasi kung mag-give up ka kaagad, walang mangyayari. So make sure na kung merong hindi gumagana, marami pang ibang paraan. Lagi mo explore yung marami pang paraan sa paligid. Huwag ka agad hihinto at huwag kang mag-quit kaagad-agad. Okay? Eight of Swords being clarified by, you have
The Page of Wands. Yes, be excited, be enthusiastic, be adventurous, no? Yun ang sinasabi sa iyo na Page of Wands. Huwag ka mapipirme lang sa isang bagay at ikukulong mo ang sarili mo sa isang bagay na alam mong parang limitado ka. Napakalawak ng mundo. Dalawang beses lumabas ang world card here. Ibig sabihin, kahit ano pwede mong kunin, pwede mong abutin, pwede mong gawin. Kung may papasok man sa'yo, Page of Wands here is parang may papasok na new opportunity, new money, o new endeavor. Huwag mong katakutan na parang, ay, ayoko niyan, masyadong matrabaho, ay, ayoko niyan, baka hindi ako magaling dyan. Huwag na lang po. So, huwag mo hindian yung mga bagong adventure. Lagi mo isipin, ay, baka yan yung magpapabago sa buhay ko. Ay, baka kumita ko dyan. Ay, baka umangat ang buhay ko dyan. So, huwag mo limitahan ang mundo mo ha. Always be excited, be adventurous. Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Lobster, financial pinch. Kailangan daw magtipid muna sa pera. Sabi ko nga sa inyo, bantayan mo yung lumalabas at pumapasok sa pera mo. Hindi pwedeng palabas lahat, okay? Make sure na nakabantay ka sa pera. The message, you have Rat. Someone working against you behind your back. Meron daw tao na plastic sa harapan mo at kumikilos against you behind your back. Iwasan mo yan. Kilalanin mo para alam mo kung sino dapat mong iwasan. Know the truth. Know the truth. Sunrise, new creative ideas, new ventures, and a fresh start. Pero daw bagong simula sa iyo, sa buhay mo, kaya palakpakan. Now, the message you have, broken wishbone, wish will not be granted. Sa ngayon, sabi ng spirits mo, meron ka pa daw wish na hindi matutupad kasi kailangan mo munang matutunan lahat ng ito. Now, the message you have, forest, muddled, unclear thinking. Yes, kaya hindi pa daw siya matutupad kasi malabo pa ang isip mo. Kailangan talaga marinawan ka, especially in your decisions. Medyo malabo pa and unclear. Hanapin mo ang katotohanan para luminaw sa isip mo yung dapat mong gawin. Now, the message you have, happiness. Wow, pero daw kaligayahan darating sa buhay mo this time. So, congrats po. Ang outcome mo for September 22 hanggang 28, you have Two of Wands. Wow, expansion. Nakita ko na handa ka ng kumawala. Bitawan talaga to. With the Devil card here, handa ka ng putulin yung bagay na kumakadena sa'yo. With the Two of Wands, you are now ready to get out of your comfort zone. Kumawala sa playing safe mo. Nag-iisip-isip ka na ngayon. Sabi mo, ay, hindi pala ako nag-grow dito. Alis na ako. Punta na ako dun. So, nag-expand ka na. Naghahanap ka na ng new outlet, bagong lugar na siguro nakakatakot, kakaiba, hindi mo paggamay, pero ready kang puntahan yon. So, ngayon lumalakas na ang loob mo. Nagkakaroon ka na ng power at binibitawan mo na yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. At ready ka na to move and take action. At nakita ko rito na that the universe is guiding you and giving what you deserve. So, ngayon, kung talagang ready ka na to kumawala at to explore the world, do that. Some of you, nakita ko mag-travel or making this short journey or long journey towards a new place, a new beginning. Talagang transition ito from one place to the other. So, good luck po. Two of Wands is being clarified by the Three of Pentacles. Huwag ka mag-alala, the right people will help you. Makakatagpo ka ng mga tao na tutulong sa'yo para i-execute yung plano na yan, para to pa rin yung idea mo o para makagaan sa journey mo moving forward. The right people will be here assisting you, guiding you, supporting you, and giving you a helping hand para matulayan yan. So congrats po. So Leo, this is your September 22 to 28 reading. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.